lugar ng buong Mindanao, ng Cagayan de Oro, kayo naman po ang kakatagpuin ng Diyos. Tayo po lahat ay sumigaw! Dahil ang ating sigaw, nagpapahatak ng puso ng Diyos upang bumaba sa lugar na ito, upang ibigay ang lahat ng oring himala na kailangan natin! Hallelujah! Si Jesus po ngayon, bukas habang panahon siya po yung magpapagaling. Sila noon, kayo naman ngayon. Ang sabi niya, may isa o dalawa nagatipon sa kanyang pangalan, siya'y darating sa kalagitnaan at lahat ng sumama sa may sakit at karamdaman, gagaling! Lalaya! Ikaw na Diyos, si tatay po ay bunga po ng PTV4. Kanina po na kayo po ay nanalangin, bigla daw pong guminhawa pong kanyang pakiramdam. Ang kanya pong isip po ay biglang luminaw po. Siya po ay ganap na pinalaya natin Diyos na buhay. 8 years na akong na-stroke. 5 years, mahina pa ako. Tapos yung kamay mo, nagagalaw mo na. Gagalaw ko na. Ito yung hindi nakakakita dati. Yes yung po. kaliwa. Malabong-malabo Kaya nga, po. patungo na po sa pagkabulag yun. Mahigit 20 taon. Nakikita mo na ako. Nakikita. May tao po ba dito? Kamusta na po kayo? Ayun na. Sino po nagpaayo sa inyo? Ginoong Hesus po. So ayan, we travel with the Holy Spirit, God is with us. So ayan, mga rain-rain na yan, symbolic yan. Pagpapakita, there is something great, glorious that is happening in the realm of the Spirit. Kaya maging aware tayo. What we are seeing in the natural, portray what is happening in the realm of the Spirit. So be excited every day. It's harvest time. It's harvest time. Your giving is your blessings. It's harvest time. Nandito po ako ngayon sa airport kasi gusto naming masalubong si Apostol Carillo. Nakapanood ako sa ni Apostle, yung mga preaching niya. So excited ako nga makita si Apostle. Who is coming few minutes from now. Welcome to the city of golden friendship, Cagayan de Oro City, our beloved tatay and nanay. This is our time. This is our season. We are expectant for a mighty move of God and soar of miracles and blessings in Mindanao. We praise and thank God for your lives. Tinungan ako kamo. Hindi ka walang kami kayo. So narinig niyo yun? Anong sabi nila? We're expecting the great move of God. Alam mo, sabi po ng Bible, those who believe, receive. At dahil sila ay mayroong expectation malaki, so yun ang gagawin ng Diyos sa Cagayan de Oro City. The city will be shaken with the incredible power and glory of God. And the city and the church in Cagayan de Oro and all over Mindanao will never be the same again. So praise God. At ang lahat ng naniniwalang totoo, sinabi ko, ito'y magagalap ay sama-sama pumalakpak ng malakas.
Many years ago, Apostle Renato Carillo was once our speaker, Ministers Fire Summit. Ang nakita ko lang sa buhay ni Apostle, yung sincerity sa puso, unique yung puso niya to God and to humanity. There will be coming 400 pastors or more, pastors and leaders and different churches here in Cagayan de Oro to join the conference. We are expectant for the mighty move of God during that conference, that the Lord will mightily use him to revive the people. That anointing could be imparted to the body of Christ here in Cagayan de Oro. Ako po'y galing ng Bukidnon. Mga 4 na oras ang travel. Taga-subaybay po ako ni Apostol Carillo sa TV po. Channel 5 PTV4 at TVN Asia. Mga 5 months, hindi pa ako makatulog. Na-hospital ako nakadalawang bisis. Walang finding doktor sa akin. Sa panonood ko kay Apostol sa TV, ako'y nakakatulog na ng mahimbing. Pinagaling ako ng ating Panginoon at ako'y pumunta rito. Ang inasahan ko sa gawaing ito ay hindi lang anointing, talagang makikita ko si tatay personally. Powerful man of God, I love him so much. Palagi ako nanonood sa TV5, and I have seen the power of God working as he preached the word of God. There's love and compassion. Talagang nakita ko ang karakter ni Jesus Christ sa buhay niya. Excited talaga kami, taga Cagayan de Oro. We're expecting something great God will be doing in our midst this afternoon. Excited po ako makikinig sa kanyang salita kung paano talaga ang Panginoon kumilos sa buhay niya. And I've watched Apostle on TV. I love his compassion for the people and the anointing that's on his life. I love the way he ministers in the area of being sensitive to the Holy Spirit. And I look at him and I know that he's been with God. So I know he's called and he's chosen by God for such a time as this. Truly, he is a man of God. And I thank God for being here today. My expectation is too high. I had a vision last night of what was going to happen in the service. And I'm so glad to be. I'm excited about what God is going to do in these meetings. Member po kami ng KUPA, Cagayan de Oro Pastors Auxiliary. May nang-invite niya sa amin, ang kuha namin, leader. I'm follower of Apostle on Facebook. Glory to God, I am traveling throughout the whole world. People is watching with me right now in social media. And through Apostle Renato, tinitignan ko lang sa dati, sobrang tagal sa hindi pa ako ginamit ng Panginoon. Tinuruan niya ako about fasting. Isa sa nang ginamit ni Lord na naging inspiration ko for the kingdom of God. I'm here because I'm looking to see our apostle, Renato Carillo. I will say that in Mindanao and even here in this nation, God used Apostle Renato Carillo as an end-time apostle. We are so proud. Glory to God. Mahigit po 20 chapter at verses sa New Testament ang nagtuturo na tayo po ay maging kagaya ng Panginoon Kristo. Romans 8:20 na lang sabi po ron, whom God foreknew, He also predestined to be conformed into the image and likeness of His dear Son, our Lord Jesus Christ, who is the firstborn among many brethren. The word predestined, ang ibig sabihin, bago palalangin ang buong mundo, pinalano na po siya ng Diyos. God convicted me to join pastor conference here in Cagayan de Oro City because I dream the teachings of Apostle Renato about fasting. Grabe talaga, sobrang timely talaga yung topic ngayon sa pastor conference. I'm not regretting po na pumunta po ako dito because I am blessed for the teaching of our apostles. Kahit nga masakit, pero parang hindi ka masaktan because how he speak, it's so gentle and it's so kind. We are so much blessed and full with the words, his apostolic instruction, especially for the bishops and the senior pastors handling churches. We got the wisdom from him and the anointing. This is the message that what we need here in Cagayan de Oro, not only in Cagayan, but entire nation. Maraming mga magagandang bagay na natutunan ko at ngayon ko lang po na narinig. Maraming mga turo niya na natutunan, dala-dala ko na ito sa puso ko. Masarap siya magturo, maintindihan namin lahat. Yung word talaga is very striking po. Talagang nakakapukaw po ng damdamin, nangungusap talaga. Preparing sa pagbabalik ng Panginoon po. He's a word man. He's an awesome preacher. He's very knowledgeable of the word. And you know, when you know the word, you can flow in the realm of the spirit. And that really stuck in my spirit. We experienced the glory of the Lord came down as the servant of God preached. It was very challenging, the people, especially the body of Christ, that we need to
really live a holy life and become like Christ. Mapapalad ang may malilinis na puso, makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang nagpapakumbaba sila itataas. Mapapalad ang maamo, mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang tagapagpayapa, tatawagin silang anak ng kapayapaan. Hindi kayo pwedeng magutom sa Diyos. Malibang ang puso niyo'y malinis. Pag wala nang laman ang inyong tiyan, saka siya nagugutom. Pag empty na ang puso niyo sa kasalanan, saka kayo maghahanap ng Diyos. Are you hearing me, church? Pag empty na ang puso niyo sa kasalanan, saka kayo maghahanap ng Diyos. At sa paghahanap niyo, hindi na head knowledge, but heart desire. Kusa kayo maghahanap ng Diyos pag malinis na ang puso niyo. At pagka kayo naghanap na ng Diyos, ang Diyos ay dadalaw na sa inyo. Truly amazing how God works in our lives. First experience ko kung ano talaga ang Holy Spirit na gagalaw sa ating buhay. Maganda, napakagaan sa pakiramdam. When I moved forward, I said, yes, Lord, I want to get the anointing. Somebody said, I'm an apostle. I want the apostolic anointing. And I'm so blessed. Iba talaga ang pakiramdam pag yung Holy Spirit mag-move. Minsan may sobrang init na mararamdaman mo. Kumbaga yung katawan ko talaga nag-shake tapos hindi ko mapigilan. I feel electricity. Tapos walang lakas yung katawan ko at nangingisay ako bigla. When Apostle Carrillo came on, you know, I noticed the atmosphere changed when he walked in the room. I received an impartation. I felt the fire of God coming through his hands. It's awesome time. I thank God for this opportunity. When we stand, we can really see that there is difference, you know. The presence of God is there. Apostle Carrillo is being used by God not just to refresh us, but to make us go deeper and deeper and deeper with the relationship with the Holy Spirit. Na-encounter ko ang presensya ng Panginoon through Him. Hindi ko mapigilan ang sarili ko at that time. Ngayon ko lang nakita ang ganitong klaseng moving of the Holy Spirit. Talagang hindi kayang tumbasan ng salapi. We did see the reconciliations of hearts among our leaders. I feel the moving of the Holy Spirit during the altar call. Iba talaga yung naranasan ko. I really feel by the power of the Holy Spirit. This is a different experience. Napakasarap po ng presence ni Lord. Nag-speak in tongues para akong nalalasing sa presence ni Lord. Nakakaiba talaga. Yung power, yung Holy Spirit talaga. Nandiyan talaga sa Kanya. Marami na po tayong mga experience pero iba yung nangyari kanina po sa pagdalaw po ng Holy Spirit sa atin. I can thank God enough for everything na naranasan ko po tonight. Si Apostle po ay talagang anointed, maka-challenge talaga sa lahat ng mga ngaral o pastor and leaders. Nakikita ko talaga yung anointing niya talaga na iba talaga. He is really a man of God. Ma-feel ko talaga ang presence ni Lord sa buhay niya. As the Holy Spirit is working with him, I recommend him anytime, and I want to see him again whenever I get an opportunity. I saw the glory in the life of Apostle Carrillo. And I'm so blessed. Even we encourage all our churches with our ministries in the Philippines to get connected with the ministry of Apostle Renato Carrillo. He ministers out of love and compassion and passion. I do believe that he is a man of God kasi hindi po ako papunta dito kung hindi natin madidiscern. We know the fruits. Gentleness and also kindness and love and compassion. This is from the Holy Spirit. And yan pong nakikita ko sa kanya na nagmanifest. That's why I came here because I am inspired of his life. I could see that he is a very, very humble man of God. Apostle Carrillo, you are a blessing not just in Cagayan de Oro, but you are a blessing to the whole nation of the Philippines and to the whole world. We are so blessed with your life. Maraming salamat po sa pagbisita niyo dito sa Cagayan de Oro. So sana babalik pa kayo ulit. Please come and visit Cagayan again, and we will do it at Atrium
Limp Kit Kai, 5,000 plus people. Kami po ay galing sa Alabel Sarangani chapter. Bumiyahe po kami ng 10 hours. Mahigit ng 7 hour mula sa Zamboanga del Sur, Pagadian City Chapter. 70 plus po kami. Kami po ay taga Butuan City Chapter. Bumiyahe po kami ng 6 hours. Ina-expect namin ay higit pang dakilang bagay ang gagawin ng Diyos sa gawaing ito. Yung remarkable at beyond imagination. Yung breakthrough, yung pagbabago po ng buhay po ng bawat isa. Alam po namin po na kaming lahat po ay papalain ng Diyos ng sobra-sobra sa araw pong ito. Naabot-abot po sa trono ng Diyos ang aming pong kagalakan at expectation na ang Diyos po ay muling bababa sa bayan ng Cagayan de Oro City. Ako po ay na-stroke noong 2017. Hirap daw lumakad. May maintenance medicine po ako pero hindi pa rin gumagaling. Kaya kung pumunta sa oras ng himala, maasa ako na may himala ako matatanggap. Kami po ay taga Rosario, Agusan del Sur. Bumiyahe po kami ng 7 oras para lang po makapunta dito. 1 year na po siya hindi makalak. Di na po namin siya dito dahil maasa po kami na siya po ay palalakarin ng Panginoong Diyos. Kami po ay mag-ina. Galing po kami ng Malalag, Davao del Sur. Mahigit 8 hours yung travel namin. Ako po ay merong katarata at glaucoma. Tapos naoperahan po ako. Tapos di na nga ako nakakita. Nakakinig ako sa radio sa DXUM. At saka sa Beckman Radio. At doon, nagkaroon po ako ng pag-asa. Napagilingin po ako ng Lord Jesus. Kami po mag-asawa galing sa Zamboanga, Sibugay. Biyahe kami ng 12 hours. Ako po na-stroke 3 years ago. Kaya hindi ako makalakad. Gusto ko talaga magpunta sa kanya. Nalabas po ako dito. Nakakalakad na talaga ako. Ano mang hingin ninyo sa pangalan ko ay ibibigay ko. Kung bakit wala pa kayong tinatanggap, hindi kayo humihingi sa pangalan ko sa ibang pangalan. Kaninong pangalan? Nanay mo, tatay mo, lola mo. Ang ibibigay nila ay may hangganan. Pero sa Diyos, wala hanggang biyaya. Ibubuhos niya sa ating lahat. Sa turo ni nanay talagang nakaka-bless talaga. Marami akong natutunan. Ibang-iba po yung na-feel ko. Hindi po siya pangkaraniwan na experience ko po sa buong buhay ko. Maligaya at naranasan ko presence na Lord. At ano po yung kadahilanan bakit siya dumadalaw? Para kayo po'y gawing sakdal, kayo po'y kumpletuhin, kayo po'y gawing malusog masigla at gawing kayong matagumpay sa buhay. You have to put your faith in God. You must believe God and use your authority and believe the moment you obey God, something happen, miracle happen, great things happen, and impossible things are made possible. Woo! Sobrang blessed kami sa turo ng lingkod ng Diyos. Sobrang naka-inspire ito. Simple lang, ngunit ito ay bumabaon sa bawat puso, sa bawat nakikinig. Damang-dama ko ang mabigat na presensya ng Diyos. Marami akong natutunan kay tatay. Maganda po ang tinuturo niya. Nakaka-inspire. Lahat galing talaga sa Panginoon. Yung impact na ay talagang magaling, tumatama sa puso ko. Yung marami pong nasa reliyon na ligaw ng landas ay papasok sa langit. Dahil makikita nilang ginawa pala ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay totoo. Dahil nakita nila ang patotoo sa ating mga buhay. Ramdam na ramdam ko po ang presensya ni Lord. Sa pagpasok pa lang ni tatay, nagnisay na talaga ako. Hindi ko matigil yung pag-iyak ko. Naramdaman ko yung presence ni Lord. Pinuspos ako ng Lord na hindi ko malimutan. Nanginginig ako na parang ang Holy Spirit po pumasok talaga sa katawan ko. Grabe yung kaluwalhatian na bumalot po sa akin. Ramdam ko po yung presence ng Lord po sa buhay ng tatay. Talagang lingkod ng Diyos po siya. Blessed na blessed po ako sa kanyang buhay. Grabe po ang naranasan namin ng glory namin. Triple anointing. Uwi po kami, nadala namin ang presensya ng Lord, biyaya at pagpapala. Purihin talaga ang Panginoon. May himala talaga sa oras ng himala. Ngayon po ay nakakalakaw na akong walang sungkod. Pinagalingan ko ng Panginoon. Sabi na doktor, operahan na ako kasi 7.5 cm na po ang mayuma ko. Pakiramdam ko nawala yung mayuma ko dahil wala na ako nakakapam. From 2020, muling bumalik po si tatay sa Cagayan de Oro City para iparanas sa amin ang kamangha-mangha at dakilang bagay. Pagdating ng lingkod ay pagdating ng Diyos sa lugar ng Cagayan de Oro City. So much thankful
dahil answered prayer tayo sa bawat pananalangin. Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos na ako'y kinhabagan na maranasan makita ang dakilang pagdalaw ng Diyos in this end time. Bagong karanasan, mas mataas, mas dakila. Habang nagsasalita po ako ngayon ay talagang damang-dama ko pa po yung kagalakan na binabalot ng Lord sa naganap na 3 araw na gawain. Talagang nakita po natin yung display ng power ng Panginoon. Yung kagalakan namin ay walang sukat po dahil kitang-kita po namin marami pong naabot. Nilabas po ng Diyos ang napakaraming mga listeners po sa radyo, maging din po ang viewers po sa telebisyon. Nilabas po ng Panginoon ang buong body of Christ sa Cagayan de Oro, maging din po sa Northern Mindanao. The Lord touched the body of Christ. Ito ng panahon ng kaganapang truly Exodus explosion is now. The apostle must travel and it's all unstoppable. Panahon na po ng anihan. Church na po naghahanap sa buhay ng lingkod ng Diyos. At napakarami po sa bawat mga bayan na nanalangin na makarating ang buhay ng lingkod ng Diyos. Mas lalo po natin suportahan ang lingkod ng Diyos. Lalo na po na mayroong timetable ang Lord sa bansa po natin. Lalo na ngayon dahil ang Panginoong Hesukristo po ay bababa na. Sa pamagitan ng prayer and fasting at sa mga pagbibigay para marami pang mapagpala, marami pang maligtas na maraming kaluluwa po. At yung blessing ng Lord ay dadaloy po sa inyong mga buhay. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng nagbigay, nagsakripisyo, nag-ayuno, nanalangin ng totoo. Truly walang sayang sa lahat po na ating ginagawa. Nakikita po natin ang dakilang ani ng kaluluwa sa huling yugto ng mundong ito. Truly Cagayan de Oro will never be the same again. At sa lahat po ng dakilang bagay na ginawa po ng Diyos, to God be all the glory. It's harvest time. Our glory days are happening now. At itong glory days natin ang pinaka-greatest at pinaka-grande sa lahat. Napakadakila ng ginawa niya sa Bacolod City, ang mga ginawa niya rito sa Cagayan de Oro City. Pero hindi tayo rito nagtatapos. The Lord Jesus Christ said to us, the apostle must travel. My apostle must travel. We must travel. So we are traveling. Salamat sa inyong panalangin, inyong pag-aayuno, at sa inyong tuloy-tuloy na pagbibigay, ay lang harvest ay ituloy-tuloy. We must travel. We must travel. We must travel. And expect to harvest your harvest. Kaya sabi ng Panginoon, ang nagpipinas ng gospel, ang nagpipinas ng mandate, ang siyang magiging partaker ng wealth ng wicked. Silang napagkatiwalaan, silang tapat at nakakaunawa kung ano kanilang pagkatawag. At yan kayo, living like Jesus people, GCIC Worldwide Ministry. Come, Holy Spirit, let us travel and travel and travel and travel and bring the church to her destiny, that is to be like the Lord Jesus Christ, and make the Philippine Island a living like Jesus nation.